natin kung ano yung mga boundaries ng good price na tinatawag natin. Meron tayong lower boundaries, tsaka yung upper boundaries na tinatawag natin. Doon masiset natin yung price na maayos kapag alam natin yung mga boundaries na yun. So, nalaman natin na sobrang laki ng halaga ng price in terms of company o sa company. So, yung chapter 2 natin, diniscuss natin kung gaano kahalaga yung economy o yung galaw ng ekonomiya sa atin para makapag-price tayo ng isang product natin. So, naalala na? So, naputol tayo sa chapter 3, di ba? Wait. And kita niyo na yung screen ko? Kita na? Yes, sir. Yes, sir. So yan. Yes po. Chapter 3 natin, minadali ko lang siya last meeting ba? Tama ba ako? Natandaan nyo? Medyo hinapyawan ko lang siya yung chapter 3 about Yes, sir. customer perception. Customer perception driven pricing. So nalaman natin yung mga iba't ibang perception natin as a customer. Ay, wag kayo maingay, di ko marinig dito. O, ba't ka sumisip? Yan. Okay na? So meron yun, sinabi ko kanina yung tatlong approaches na ginagamit natin, yung exchange value calculators, economic price optimization, and conjoint analysis. Kung naaalala nyo, yung sa chapter 1 natin, yun nga yung exchange value model. Chapter 2 is all about economic price optimization. Yun. Tapos yung chapter 3 natin, yung conjoint analysis. So yan, pabura na lang yung ginawa nyo dyan. Yan. So sa conjoint analysis, doon natin nalaman yung ano ba yung mga ginagawa sa conjoint analysis. Wait na lang. Nababasa ko yung mga pangalan na nagsusulat dyan. Tutuloy ko pa ba to? So sa conjoint analysis, dito pumapasok yung data mining, pag-survey kay customer, kasi siya yung kinukuhanan natin ng income. Ayun, nadidistract lang ako kanina. Okay na, saan ba tayo napupulot? So para mas magets natin yung tatlo, meron tayong revolutionary market, evolutionary, tsaka mature market. Tatandaan nyo yung revolutionary market. Ano nga ulit yung revolutionary market? Frio? Parang bang frio dyan? Evolution. Oo. Frio Sir, daw yun ba? yung... Bakit mo ginuguhita naman? Okay. Sir, nasa Edmodo po ba tong PDF? Wala to sa Edmodo. Bakit ginuguhitan? Yung iba, ginuguhitan pa yung nakalagay sa screen. Okay, sige. Okay, ulit tayo ha. So sa revolutionary market, natatandaan nyo, pag sinabi nating revolutionary, ano nga ibig sabihin pag revolutionary? Yung term lang na revolutionary. Anyone? Sir, Yes. sir, parang yung revolutionary, sir, parang siya yung nagpapakilala sa bagong product. Ayun po. Okay. Pag sinabi nating revolutionary market, Madala siyang change, sir. Okay. So pag sinabi nating revolutionary market, siya yung parang kauna-unahan. Yun. Pwede natin siya tawagin yung kauna-unahang pumasok na product. O yung pag sinabi nating revolutionary market, gusto niya, siya yung nauuna doon sa market. Parang siya yung lang,
siya lang yung meron ng product na yun, first electronic powered car, first personal computer. So pag sinabi natin revolutionary market, parang una pa lang. So ang ginagamit na approach dito is exchange value model. So 'di ba sa exchange value model, para makapag-set tayo ng price, tinitingnan natin yung value na meron yung product natin. Tsaka yung value na meron yung competing product na binebenta natin. So yung kalaban natin, tapos tayo, titingnan natin yung value ng dalawa na yun. Kung tingin natin mas superior yung value natin, mas tingin nyo tatangkilikin siya ng tao, pwede nating taasan yung price. Ganun tayo magsiset ng price kapag revolutionary market. Ibig sabihin, kapag revolutionary market, yun, mga unang product pa lang, so hindi pa siya kilala ng tao, kasi nga, first pa lang siya, kaya ang kailangan nyong gawin is iset nyo yung price, depende dun sa value na meron yung product nyo. So sa evolutionary, pag sinabi natin evolutionary, nag-i-evolve. So, habang tumatagal yung panahon, nag-i-evolve yung product. So, sabi dito, there are markets in which product currently exists. Nag-i-exist na siya into the market. Kilala na siya ng tao, binibili na siya ng tao. So, marami na siyang kakompetensya sa isang lugar o sa isang market. Pare-parehas na yung product. So, ang ginagawa na lang ng mga businesses dito, o mga firms dito, yung strategy na gagawin lang nila is pwede nilang gandahan yung packaging, mag-i-evolve yung product. Ang ginagamit na approach dito para makapag-set ng price, yung tinatawag nating conjoint analysis, mismong topic ng chapter 3. Yung conjoint analysis dito, nagkakaroon ng survey kung mas maganda ba yung lumang product nila o yung bago nilang product na diniscuss ko last meeting, di ba? Parang kinu-compare nila. Pag sinabi ni customer na mas okay sa kanya yung bago ngayon, di ba? Parang ipupush ni firm na mas maging okay yung product nila para mas tangkilikin ng tao. Pag ganun, pag evolutionary market, gagamitan ng conjoint analysis kasi kilala na siya. Ang kailangan nilang gawin na analysis dito is kung gustuhin ba ni customer yung pag-i-improve mo sa product. 'Di ba? May mga product na nag-i-evolve in terms of packaging, size, tsaka yung taste. Product innovation, sir. Product innovation ang tawag doon. Parang ini-innovate nila yung product para mas tangkilikin ng tao. Na i-discuss ko yun sa chapter 4 kung bakit siya ginagawa. So, di ba kapag mature market naman, parang ito na yung stages talaga. Umpisa ka, revolutionary. Pag nasa bandang gitna ka na, parang kilala ka na ng tao, nag-i-evolve ka na. So, pag hinayaan mong okay na sa'yo yun, tapos mag-mature yung market mo, hindi siya maganda. Kasi parang lack of innovation na yung tawag doon. Wala nang growth. Parang wala nang paglaki pa ng business mo. So, hindi na siya lumalaki. Wala na siyang pag-i-innovate sa product. Parang stable na lang siya na ganun lang yung kita niya. So, kasi tayo as a businessman, entrepreneur, gusto natin na pataas lagi. Yun naman yung goal lagi to maximize the profit. So, kapag stable ka na, nasa mature market ka na, parang wala nang innovation dun sa product na ginagawa mo. So, meron kasi tayong entry level, tapos yun nasa evolutionary market, tapos mature market, tapos yung tatawag natin decline. Yun na yung time na nagsasara na talaga yung company after nung mature market na yun. So, dito ang ginagamit na approach is yung economic price optimization. Kasi dito, sa economic price optimization, tinitignan yung kung gaano ba ka-in-demand yung product. Para doon lang sila magpa-price kapag yung panahon na to is magiging in-demand siya. Yung which is pinag-usapan natin ng chapter 2, kung gaano kahalaga yung meron tayo ngayon sa economy in terms of price. So, pag nag-in-demand yung product na yun, doon mo lang siya pwedeng taasan. Parang ganun yung ginagawang approach kapag mature na yung market. So, meron tayong study design kapag gagawa tayo sa conjoint analysis. So, nagets na natin yung tatlo. So, conjoint analysis lang muna tayo. Study design na unang-unang ginagawa dito, defining the attributes and attributes level. Di ba kapag conjoint analysis, parang gagawa ka ng survey, aalamin mo yung gusto ng tao. Ngayon, ang una mong gagawin dito, di-define mo yung attributes na meron ka o yung level ng attributes mo. Pag sinabi natin attributes, ito yung parang katangian ng product mo. So, sa cellphone, meron tayong mga specs. So, ngayon, titignan mo yung attributes na meron ka o kaya yung attributes na meron yung kalaban mo. Dami usok ako. O kaya, yung attributes na meron ka ngayon, tapos yung attributes na gusto mong i-improve. So, yun yung unang titignan mo. Pangalawa, kapag alam mo na kung ano yung babaguhin mo o ano yung meron sa attributes na sa product mo, pangalawa doon,
presenting the stimulus. Pag sinabi natin presenting the stimulus, ito yung isa sa pinaka-importanting ginagawa, lalo na ng mga marketer. Magbibigay ako ng sample. Kapag investment, parehas lang siya. Kapag ikaw as entrepreneur, meron itong game show sa ibang bansa, gagawa ka ng product mo, parang sarili mong product. So, ang goal kasi nila, makahanap ng capital. So, ikaw kahit sino naman sa atin, kapag may naisip na product, ang problema lang lagi is capital. Wala tayong capital para mapundar yung business na gusto natin. Parang ganun siya. So, ngayon, yung mga entrepreneur na yun, nagpe-present sila sa mga investor. I-present nila yung product nila. Siyempre, pag nagustuhan ng investor yun, mag-i-invest sila ng capital. Ganon din kay customer. So, kung napapansin nyo, may mga pinapalabas mo na video yung isang product o kaya parang patikim lang ba, ganon. So, titingnan mo na nila yung reaction ng tao. Di ba magpe-play sila mag-upload sila ng video, social media. Tapos nakikita mo doon parang ma-attract ka na maganda siya. Parang yung pagkaka-present pa lang doon sa product, magiging attractive na para sa'yo yun. So, kahit anong price pa yun, parang iisipin mong bilhin yung product na yun. Ganon. Ganon sa conjoint analysis. So, bago sila magpa-price, titingnan muna nila. Dapat maganda talaga yung presentation mo kasi yun yung magpapanalo nun. Ganon naman sa lahat ng bagay. Pag maganda mo siyang na-present, kahit anong amount yan, malaki man yan o maliit, kapag nagustuhan niya ni customer, sa mata niya, yung perception niya dun sa product na yun, bibilin niya yun. Ganon siya. So ngayon, yung pangatlong step doon, syempre, yung measuring response, yung sinabi ko. So kapag na-present mo ng maayos yun, talagang maganda mo na i-present talaga. So yung response ng tao, titingnan mo kung maganda ba yung feedback nun. Parang kung pag-uusapan ba siya ng tao. Ganun kasi pag maglalabas ka ng bagong product, titingnan mo muna kung pag-uusapan siya ng tao. Parang kung nilabas, tapos naging sikat siya sa mga tao, pinag-usapan siya. Ngayon, ang tinatanong lagi ng tao dyan, kapag una pa lang, magkano kaya yung presyo nito? So, ang perception ng tao dito, doon mo titignan. Kasi tayo, di ba pag nakakita tayo ng isang bagay, kaya nga nagkakaroon ng mga replika, di ba pag may nakita tayo isang bagay, parang alam natin kung magkano yung halaga nun. Minsan ba ganun kayo? Parang tinitignan nyo kung magkano kaya itong halaga na to. Di ba? So, pag nakakita tayo ng nakita natin medyo mukhang mamahalin yung product na yun. Parang iisipin natin na ay mahal to. Siguro yung mga price nito nasa ganito. Diba ganun siya? Mga branded na product. Tapos kakaroon tayo ng replica to satisfy. Yun yung parang naging solution ng ibang businesses, mga business-minded na tao. Kung yung product na yun is mukha siyang mamahalin at ang gusto talaga ni customer talaga masatisfy yung needs niya o yung wants natin, di ba? Kaya gumagawa yung iba ng replica para at least hindi mo man nakuha yung mismong price na ganun, na-satisfy mo yung needs mo. Substitute, way, sir. Di ba? Parang hindi siya substitute. Sa mga product kasi tinatawag siya parang replica, di ba? Parang hindi siya yung class A, oo. Hindi siya yung class A. Pero mga nasa iba yung classes niya pero parang ganun pa rin yung nakikita mo. So, yung iba lang naman kasi bago mo ma-identify na legit talaga yun talaga, onti lang naman nakakagawa nun, pero hindi naman lahat tinitingnan kung totoo ba yung product na meron ka. Parang ganun siya. So, sa pagpapresent ng isang product, doon mo palang ma-measure kung gaano mo siya i-price talaga. Tapos, i-measure mo yung responses ng tao. Siyempre, yung pang-apat na yung magsiset ka ng criterion. Ganito yung sample niya. Parang pag naglabas ka ng bagong product kasi 'di ba, pag maglalabas ng bagong product, papakita nila yung features. So dito sa bicycle siya kunwari. Commuter cycle, the cycle is gray, the cycle has disc brakes. Parang ito in-explain niya kung ano yung nasa bicycle na o nasa cycle na 'yon. So ngayon, magkakaroon ng criterion titingnan nila yung customer kung bibilin ba ng customer 'yon o hindi. Ang sabi kasi dito din, the cycle costs several dollars more than average. Parang isipin nyo na lang, nag-innovate yung product na to. Kung dati, isang bike lang siya na parang ganyan, tapos naging ito yung bagong attributes niya. Ngayon, bago nila i-release yan, kasi hindi nila pwedeng i-release agad yan hanggat di nila nalalaman yung gusto ni customer. Kasi pwede mag-fail yun. So ngayon, titingnan nila kung
gusto ba siyang bilhin ni customer o hindi. Kasi meron tayong mga customer din na willing talagang bumili kahit anong presyo. Yung iba naman na customer, hihintayin muna nilang bumaba yung price bago nila bilhin. So kapag lumamang ng 60% yung talagang willing bilhin yun, doon pa lang i-release ni firm yung bagong product niya kasi alam niya na may bibili sa kanya. Mas mataas sa o lumagpas sa 50%, at least kikita pa rin siya. So pag tumagal naman, bibili naman ng mga ibang tao yun na hinihintay lang bumaba yung price. So ganun sa pagpa-pricing kapag conjoint analysis, parang inaalam mo muna yung gusto ng tao. Conjoint analysis siya. Data mining, magsi-survey ka, alamin mo yung gusto ng tao. So doon tayo sa chapter 4, price to value. So dito sa price to value, meron tayong price to benefit map. So dito sa map na to, in the price to benefit map, products are positioned according to their perceived prices on the vertical axis against their perceived benefits on the horizontal axis. So dito mas magigets pa natin yung perception ni customer in terms of product and benefit, price or benefit. So dito, meron tayong zone of indifference. Kapag sinabi natin zone of indifference, ito yung zone kung saan meron mga business na nandyan sa zone na yan is parang kinukompare siya ni customer. Kapag sinabi mong nasa zone ka na yun, hindi may iwasan na ipag-compare yung product nyo kasi pare-parehas. Diba? Ganun naman tayo as a customer. Parang kinukompare natin yung mga iba't ibang product bago natin siya bilhin. Ganun sa zone of indifference. Meron din isang theory, apostle theory ata yun, kung natatandaan ko. Hindi daw magandang mapunta doon sa zone na yon. Kapag nandun ka sa zone na yon, parang delikado sa business mo. Delikado kapag bago ka lang. Tapos kung talagang malakas ka, delikado pa rin. Parang hindi pa rin siya maganda. So kasi kapag nasa zone of indifference ka, yun nga, pare-parehas kayo, 'di ba? Parang hindi siya may iwasan ipag-compare ni customer. So kapag may nakita si customer na hindi maganda sa iyo, lilipat siya sa iba. Parang yung zone na yun yung palengke na tinutukoy ko. Parang ganun siya. Kasi kung may iba lang sa iyo, tapos mas better yung isa, tendency niyan, lilipat sila. Ganun kapag nasa zone ka na yun. So meron din tayo, sa zone na yun, meron kasi tayong value advantage tsaka value disadvantage. So kapag sinabi nating value advantage, products that deliver far more benefits than price extracted are said to be value advantage. Ibig sabihin dito, sa zone na yon, meron tayong value advantage at value disadvantage. Kapag yung isang product o yung business na o firm, yung product na dineliver niya sa customer is mas maganda yung benefit o parang mas nalagpasan yung perception ni customer. Di ba ganun yung gusto, malalagpasan mo yung gusto nila, para malalagpasan mo yung idea nila dun sa product mo o perception nila dun sa product mo. Pag nalagpasan mo yun, parang mas masasatisfy mo sila. Yun yung value advantage na tinatawag natin. Diba? So, kung meron tayong value advantage, meron din tayong value disadvantage. Dito naman, products are priced high relatively to the benefits they deliver are value disadvantage. Hindi may iwasan to sa ibang businesses na yung price nila is mas mataas pero hindi inaasahan ni customer. For example, ang value mo lang ng product mo o benefit na makuha ni customer, nandito lang expected. Ang expected lang ni customer, nandito din yung price. Parang price tsaka benefit, ito lang. Pero ngayon, nag-price ka ng mas mataas. So, ang tendency nun, si customer, parang manghihinayang siyang bilhin yung product mo. Lalo na kung nasa zone ka na yun. Ngayon, lilipat siya. Ngayon, yung magiging disadvantage mo dun, di ba? Parang tinaasa mo yung price nang hindi akma dun sa benefits na meron ka. Ayun ang disadvantage. Pero ang advantage naman ng isa, yung benefit na meron siya, na inaasahan ni customer, kasi yun lang yung price mo. Kunyari, 5 pesos. Tapos, expect lang ni customer na ganun lang din yung makukuha niyang benefit. Sa halagang 5 piso, ito lang din yung benefit. Pero nung na-deliver sa kanila, parang mas mataas yung nakuha nilang benefit. Parang yung halaga is matatansya niya ng pwedeng maging 7 pesos. Parang ganun. Parang nag-exceed ka dun sa ano niya. Sa gusto niyang makita o gusto niyang sa satisfaction na nabigay niyo sa kanya.
So, ganun kapag nasa zone ka na yun, meron advantage at disadvantage. So, meron din, siyempre, papasok dun si customer perception. So, yun lang naman lagi yung pinag-uusapan natin. Kung ano ba yung idea ni customer. Because it's customer who purchase a product. It is often best to consider product position from customer perspective. So, bago tayo magpo-position ng product na meron tayo, titingnan muna talaga natin yung kung ano ba yung gusto ni customer. Kasi kahit na mag-price tayo ng mataas, meron kasi mga customer na willing bilhin yung product. Diba? So ngayon, malalaman natin, meron tayo kasing dispersion and perceived price. Paki-mute. Pa-mute po. Sel. Ayan. Dispersion and perceived price. When different customers hold contrasting beliefs regarding the price of a product, there is dispersion and perceived price. So for example, di ba may kanya-kanya tayong paniniwala in terms of price? Di ba? So, hindi may iwasan na i-compare natin. Kunyari, meron tayong product, tapos i-compare natin sa isa na, ay, mas mataas yung price nito, ay, mas mababa yung price nito kaysa dyan, kaya dito ka na bumili. Nag-above siya dun sa expect ni customer na price. So, pwedeng ma-delay yung pagbili ni customer. Siyempre, hindi niya inaasahan na mas mataas pala yung price. Nakakita ka ng isang product, gustong-gusto mo siya bilhin. So, tingin mo, yung price lang nito is mga nasa 100, for example. Tapos, nung tinanong mo na siya, nag-exceed siya ng 120. So, sabi mo kasi sa sarili mo, gusto mo siyang bilhin. Pero, ang halaga lang na tingin mo dun sa product is 100. So, kapag 100 yun, bibilin mo siya. Pero, nung nag-120 siya, nung tinanong mo yung price, parang nag-back out ka. Diba? Ganun tayo minsan customer. Parang magdadalawang isip ka kung bibilin mo, madidelay yung purchase mo ng isang product. Kasi ang perception mo dun sa product na yun in terms of price, hindi napantayan. Parang ito yung inaasahan mo, nadismaya ka in terms of price. Ay, kala ko 100 lang, 120 pala ganun. So ngayon, madidelay yung purchase mo. So maapektuhan yung profit. Kaya bago tayo magpa-price talaga, titingnan din natin yung perception ng tao. Kasi kung hindi mo alam yung iniisip din ng tao, psychology, pricing psychology nga yung tinatawag doon. Pag hindi mo alam yung iniisip ng customer mo, hindi yun magbe-benefit sa company mo. Yan, pa-mute mo na yan. Yan. Hindi yun magiging magandang benefit sa company mo. Kasi dapat, bago ka maging isang businessman, entrepreneur, maging customer ka muna. Parang alamin mo muna kung ano bang iisipin ni customer kapag ganito yung ginawa natin sa price natin. 'Di ba? Hindi natin makukuha yung gusto nating profit kasi nga yun yung perception lang ni customer pero tinaasan natin yung price. Ganun naman kapag sa perceived price. Meron din tayong dispersion and perceived benefits. When different customer hold different beliefs regarding the benefit of a product, there is dispersion and perceived benefits. When actual benefit delivered are greater than those perceived, customer may place inadequate value on a product and select competing alternative. So, madalas nangyayari to kapag online tayong bumibili. Diba? Yung in-expect natin na value o benefit na makukuha natin doon, minsan, hindi natin nakukuha, nadidismaya tayo. Minsan din sa mga nakikita natin na nakapost sa poster, and then nagfi-fail din yung marketing sa ganun. Kunyari, sa poster na nakita nila is malaki siya, yung expectation niya dun sa product. Parang yung benefit na binigay mo is mababa kesa sa mismong pinakita mong benefit. Parang na-scam ka, ganun. Ito yung benefit na sinabi mo sa kanya, tapos nung na-deliver sa kanya, nandito lang. Ganun. So, ganun kapag perceived benefits, depression and perceived benefits. So, in both, parehas lang siya. Hindi ko na masyadong i-explain para mabilis tayo. So, sa new product positioning tayo agad. In new product positioning, executives can use the price-to-benefit map to identify opportunity for launching a new product within existing market. Di ba, naglalabas tayo ng new product, lalo na kapag bagong business ka. So, lahat ng businesses naman, kapag bago sila, katas product yung gusto nilang i-business,
So, yun yung tinatawag natin new product positioning. So, paano ba natin ipoposition yung product na i-release natin? Lalo na kung bago lang tayo magtatayo ng business. Ganito siya. Meron tayong 8 major factor that can evaluate to gauge the likelihood of competitive response to a new product. So, sa mga nagbabalak mag-business dyan, ito yung walo na yun. Tapos bago lang kayo sa market, tapos gusto nyo pang pumasok sa zone of indifference. So, di naman natin may iwasan yun. Ang labas lang sa zone of indifference, pati Manila Water, yan. Parang may hirapan tayo i-compare siya sa iba. So, wala siya sa zone of indifference. Yun yung mga company na yun. Nagigets nyo na yung nasa zone of indifference? Parang nandun ka sa zone kung saan may pare-parehas ka, pwede ni customer na pagpilian kung ano ba yung maganda. So, kung bago ka pa lang sa business, ito yung tandaan mo. Competitors with strategic intent to stay in the market due to a strong profit margin on a product that is threatened by a new entry are more likely to defend their position than those who may be looking for a way to the industry. So, meron tayong company A, B, and C. Yan. So, si A, B, and C, sila na talaga yung nagdi-deliver o nag-share sa market ng product na yon. Parang malaki na yung market share nila dun sa tao. So ngayon, may lumabas na bagong business. Kayo yon kunwari. Kayo na si Company D. Pare-pares lang sila ng product eh. Magkakaiba lang talaga syempre, nung benefit, tsaka nung price. Di naman may iwasan yun. Lumabas yung bago na kayo yon. So ngayon, kapag may lumalabas na bago, ang iniisip ni company lagi, na A, B, and C, ang iisipin nila, kung threat ba kayo? Di ba parang masarap pakinggan yun, lalo na bagong business ka, tapos parang matitreaten sa'yo lahat ng business na kaparehas mo. So ngayon, sabi dito, more likely to stay in the market, yun yung mga yung mga gusto nilang i-defend talaga, yun lang yung nag-i-stay sa market. For example, ikaw yung bagong entity na pumasok sa market dun sa zone of indifference. Si A gusto niyang lumaban. Alam nung tatlo, yun. Alam ni company A, B, and C na malakas si company D. Parang kasi di ba nag-introduce ka sa market pa lang. Parang in-advertise mo pa lang siya, pre-promote mo pa lang siya, tapos na-threaten na talaga yung company A, B, and C. So kapag na-threaten sila, ang gagawin ng iba dyan, lalaban sila. May napapanood kayo mga ganun. Parang, minsan nangyayari din yan. Lalo na sa mga company. Matitreaten sila, ngayon gagawa sila ng new strategy. Diba ganun naman? So ikaw, bagong company na pumasok, tapos parang, ang ganda ng approach sa'yo ng mga tao, ng mga customer, parang pinag-uusapan ka ng market. Ngayon si A, B, and C gagawa ng strategy para at least hindi ka makapasok ng maganda sa market. Kasi gusto nilang tatlo, sila lang yun nandun. Ganyan naman sa business eh. Ayaw nilang masasapawan sila talaga ng iba kasi nga, yung profit na makukuha nila is mahati. Ngayon, si A, gusto niya talagang lumaban. Ngayon, merong isa dyan na parang ayaw. Yun kasi masyadong risky din yung gagawin kapag ganyan. Gagastos ka ng marketing strategy. So kapag nag-fail ka, lugi ka. So pero sabi dyan, new entry are more likely to defend their position than those who may be looking for a way out of the industry. So yung iba dyan kasi, mas pipiliin nilang umalis o maghanap ng bagong pagkakakitaan para at least walang threat sa kanila. Iba kasi ayaw nila ng risk. Parang ayaw nila ng masyadong maraming kalaban. So, mababawasan ng market share nila. Alam na nga nasa baba sila. So, yung iba, gusto nilang makaalis sa industry na yun, which is hindi yun maganda para sa business mo. So, pag pinili mo yung ganung way, parang mas malulugi ka. Ganun yung sa una natin. Sa pangalawa, competitors that have made recent investment within the industry are likewise likely to respond to an encroachment upon their price to benefit position. So dito, si A, B, and C, si A yung may pinakamalaking market share. Pag sinabi nating market share, yung nabibente sa customer, 60% ng bumibili ng product na magkakatulad na yon is kay company A kumukuha lahat. 20% lang kay B and C. Si market A talaga yung may pinakamalaking market share. So ngayon, ang mas magre-respond lagi dyan, yung may pinakamalaking market share. Kasi sila yung may
malaking share, kumbaga sila yung mas matitreaten kapag lumabas si Company D. Kasi alam nila na si Company D, pag lumabas na sa market, maaagaw nila yung market share na meron sa kanila. So ah, mas magre-respond doon si Company A kasi siya yung may pinakamalaking market share. Kung sino may pinakamalaking market share, siya yung mas magre-respond kapag may lumabas na competitor. In contrast, competitors whose range of option for responding is limited due to a cost challenge or inability to match the new entry benefit may be unlikely to respond. So sinabi ko kanina, yung masyado siyang masyado siyang magastos, masyado din siyang risky. Tapos kapag gumastos ka, pwede kang matalo, pwede ka ding malugi. So yung ibang company na feeling nila, kasi bukod sa ABNC, meron pang ibang company pero hindi sila masyadong kilala. So sila yung karaniwang hindi na lang magre-respond kapag may lumabas na market na bago. Ganun naman kasi sa market natin, pag walang lumalabas na bago, ibig sabihin, hindi natin maayos yung, magkakaroon tayo ng price war. I-explain ko mamaya kung ano yung price war. So in 4, likewise, firms in strong financial health may perceive that they can be patient in responding to measure the true effect of the new entry. So dito, si A, B, and C, si A ulit yung may strong financial health. Strong financial health. Ngayon, si D, kapag lumabas siya, si A, hindi mo na siya matitreaten. Why? Kasi alam niya, malaki yung kinikita niya sa market. Magre-respond lang yan kapag nandun na sa point na lumalamang na si Company D o malapit na silang matapatan. Hindi pwedeng gumastos kapag alam mo sa sarili mo na ay malaki yung kinikita ko. Tapos may lumabas na bagong market, mukha siyang threat. Pero wag ka munang gagawa ng kahit anong hakbang kapag alam mo talagang sikat o maraming binibenta yung product mo. Kasi magsasayang ka lang ng pera. Hintayin mo munang umabot yung yung competitors mo dun sa level mo. Kapag umabot yung competitors sa level mo, dun ka palang gagawa ng action. Ganun yung mga firms na masyadong malakas yung financial nila. Financially stable na sila, paangat pa ng paangat. Hihintayin muna nilang makaangat bago sila umaksyon. Hindi na sila gagastos. Diba? Ganun naman eh. So, panglima, in general, the greater the level of that of a competitor perceived the new entry to present, the greater the response will be. So, kapag alam nilang malaki yung threat o yung level ng threat ng new entry o nung papasok na business, mas malaki din yung chance na mag-respond sila. Mas malaki yung gagawin nilang hakbang dun sa pag-response. Hindi nila pwedeng hayaan yung bagong business is umangat-angat. Ganon. Ngayon, kung gusto nyo mag-business, isipin nyo din na mayroong mga businesses na hihila sa inyo pababa. Lalo na kung kaparehas nyo. Aagawin nila yung customer nyo, sisiraan kayo, pwedeng mangyari yon. So ngayon, expect nyo na ganun siya. So mag-respond din kayo sa market. Kasi kung ito yung thinking ng mga nasa taas na, hindi ka nila hayaang umakyat sa posisyon nila. Parang ganun yung scenario na to. So similarly, the overall market position of existing competitors will also affect their decision to respond. Competitors that are already value disadvantage face a greater urgency in responding. Those who are value advantage. So in zone indifference, meron tayong value advantage at disadvantage. Ang mas magre-respond lagi dito o sa buong pinag-usapan natin ay yung may value disadvantage. 'Di ba? Sila na nga yung may disadvantage kaya hindi sila masyadong kumikita, lalo na sa zone of indifference. Sila yung magre-respond palalo doon sa new market na papasok. Parang zone of indifference. Ngayon may papasok na bagong competitor doon sa business. Yung mga nasa value disadvantage, sila yung parang mas matitreaten o kailangan gumalaw. Kasi pag di sila gumalaw, makiki-kick out sila sa zone na yon, which is decline na ng market nila. Wala na, tanggal na sila sa market. Hindi na sila kilala ng market. Wala na silang kikitain. Yun yung iniiwasan ng mga businesses na meron tayo. And competitors with greater maturity will have experienced multiple business cycle and might be expected to respond more appropriately. Kasi nasa mature market ka na, talagang sila yung magre-respond appropriately kasi alam nila na hindi biro kapag may pumasok na bagong market.
Para maiwasan yung price war, actions such are tendency to innovate or avoid price war, or conversely, to defend share aggressively. Pag sinabi na, pamute. Yan, mute muna natin. Yan. Kapag price war na sinasabi natin, nangyayari to kapag yung yung tatlong business na yon, sila lang talaga yung nandun simula nung una. Walang pumapasok na bago. Bakit nagiging price war? Kapag na-reach na nila yung pinakamataas na level ng benefit nila sa pag-aaway nila sa tumagal-tagal na panahon na sila lang yung business na nagpapatakbo nun, tapos ang gagawin lang nila para kumita pa, tataasan yung price. Si company A, tataasan niya yung price niya. No more benefit na. Parang sa price na lang nagbe-base. Ngayon, si company B, magtataas din. Pareha sila magtataasan para mas madami yung profit na makuha nila. Ngayon, kapag walang pumasok na bagong entity, yun na yung tatawagin natin price war. Parang tayo, as a customer, mahihirapan ng mag-respond. Kasi yung dalawa na yun, wala tayong choice kundi bilhin. Diba? Kapag walang pumasok na bagong market o bagong entity, nakaparehas ng product na yun, ayun at yun lang. Example, kung may isip nyo kaya na ano ba mga hindi natin needs? Kunwari, sige, damit. Kunwari, damit, diba? Imagine nyo, isa lang ang brand na damit sa buong mundo. Isa lang. Isang brand lang talaga. As in, isa lang yung company na nagsusupply ng damit. Imagine lang, kahit malabo. Kapag isa lang siya, pag nagtaas sila ng price, wala tayong magagawa kasi kailangan pa rin natin bumili ng damit. Nagigets nyo? Kung dalawa man sila, same lang din. Kahit magtaas sila ng price, tayo yung maapektuhan. Ngayon, kapag walang pumasok na bagong market, magkakaroon ng price war. Kaya kailangan laging may pumapasok na bago para at least yung pagpasok ng bago, napunta siya dito sa stage na to. Nandito na yung mga prices ng luma. Kapag sinet niya dito yung price niya, yung mga nasa taas, ibababa nila yon para mapantayan nila. Kasi alam nila yung market share mapupunta dun sa bago kapag hindi sila nag-respond. So, meron tayong price neutral positioning. Kapag bago ka lang sa market o doon ka pumasok sa zone of indifference, ikaw hindi mo pa alam kung ano talaga yung ipaprice mo kasi hindi ka pa naman kilala. Ngayon, doon ka lang, neutral ka lang. Kung ano talaga yung mas marami yung bumibili sa price na yon. Kunyari, prices between 10 to 5, tapos between 8 or 7, doon yung maraming bumibili na tao, doon ka lang. Doon mo ilalagay yung price mo. Kunyari, 5, 7, and 10. Sa 10, syempre maganda yung benefit ng product nila. Kilala na din sila sa market. Tapos yung nasa 5, parang hindi masyadong kilala. Pero sa 7, maraming bumibili doon. Ngayon, ikaw sa bago sa market pa lang, doon mo ipi-place o doon mo ipo-position yung product mo. Dito tayo, sa neutral lang. Ito yung price na iset natin para at least aware na yung tao. Alam nilang ganun na yung price talaga sa market. So, hindi tayo mako-question kapag nasa neutral tayo. Kasi pag pumasok tayo sa taas pa agad, nyari, new ka pa lang sa market o new pa lang yung entity mo tapos tinaas mo yung price mo, kukwestiyonin ka ng tao. Kapag naman binaba mo din, kukwestiyonin ka ng tao kasi bago ka pa lang sa entity, pero parang ikaw, wala kang tiwala sa product mo na maganda siya kasi binabaan mo. Ganun din mag-isip yung ibang customer. Kaya neutral lang kapag bago ka pa lang. Meron din tayong penetration pricing. If a new product is launched within the existing market at low price in comparison to the benefit that is delivered, the firm executing a penetration pricing strategy. So, kung sa isa, ganun siya. Dito sa penetration pricing, itong strategy na to, ito yung may mga tiwala sa mismong benefit nila. O kaya talagang pinakita na nila sa market na ganito kaganda yung benefit nila. Wala pang price. Tapos parang ang expected ng tao, paglabas ng product nito, medyo mahal, medyo pricey. Pero nung nilabas mo yung product, is mababa yung price. Ngayon, igagrab siya ng market kasi alam niyang maganda. Tapos ang expected nila na price is nasa taas. Pero binaba mo, parang pinipenetrate mo yung market. Tinitingnan mo muna kasi, yung customer talaga ang titingnan mo bago ka magpa-price. Kapag yung galaw ni customer is mataas, parang
tayo, may kumpiyansa tayo sa sarili natin mag-business, tapos alam nating maraming bibili. Alam nating pwede nating taasan yung price kasi maraming bibili, pero hindi natin ginawa. Para at least mas makuha natin yung loob nila. So, meron din tayong price scheming. Ito sa price scheming na to, maganda to na strategy. Lalo na kung new ka pa lang sa market. Isa to sa pinakamaganda. If a new product is launched within an existing market at a high price in comparison to the benefit that is delivered, the firm executing a price scheming strategy. Etong strategy na to, pwede nyo tong gamitin. Ito yung tinatawag natin, may nakikita tayong 50% off, sale, yan yung mga nakikita natin. Kapag nakikita natin to, anong naiisip nyo? Kapag may 50% off. Mura, sir. Alin? Bibili ka, sir, kasi mura na eh. Medyo, sir, kailangan na nila ibenta kasi masyado nang dumadami yung stock nila. Ayun, narinig ko. Ayun. Yung marami ng stock, tapos kailangan na nila ibenta. So, kailangan na lang nila i-release lahat. Pero imagine mo, itong strategy na to ginagamit ng mga bago pa lang sa business. Sir? Yes, kasi So, nagpapakilala sila. Ganito yung ginagawa nila. Price scheme, yung isang new market, ang paglabas ng product nila is mahal. After a week, meron silang sale. Ang ginagawa nila sa price scheming, kunyari, naglabas ako ng product ko, ng business ko na damit, pre-nice ko siya ng 180, ganun, 180. Titingnan ko kung igagrab siya ng market. So, ang price niya talaga na pwede kong ibenta is 150 lang. 150 lang talaga yung lumabas, lalo na sa cost. Na-compute ko na lahat. So, pwede ko siyang ibenta ng 150 na may kikitain ako. Pero pinili kong ibenta siya ng 180. Masyadong mataas, di ba? Parang nilagpasan mo ng 30. Sample lang yun. Nilagpasan mo siya ng mas mataas pa. Ilalabas mo siya sa market ng ganun kataas. Ngayon, pag rinab yan ng market, maganda, di ba? Okay, pag ginab ng market yon. Kunyari, pre-nice mo siya ng 200. Pag rinab ng market yon, panalo. Talagang panalo yung business mo. Ngayon, pag hindi grinab ng market yon, ang gagawin nila after a week, ibabalik nila sa price na dapat. Pero lalagyan nila ng 50% off. O lalagyan nila ng sale. So wala silang nalugi doon. Bakit? Kasi nga, ayun talaga yung price na yon na dapat. Ngayon, gumamit lang sila ng strategy para kagatin ni customer. Yung price na dapat talaga, na 150 lang mo dapat ibenta yon, pero nilagyan mo siyang sale. Nilabas mo siya ng una ng 200 o 180. Pero hindi talaga yun yung price niya. Parang pinakita mo lang sa market na mahal, medyo mahal. Pag green up, edi okay. Pag hindi green up, balik natin sa dapat na price. Pero lalagyan natin ng sale. 'Di ba? Ngayon, ang iisipin ni customer, ay sale, mura lang bilhin natin kasi baka tumaas. Pero kung mapapansin nyo, yung ibang market, buong taon sale sila. Ganon. Papansin nyo yan? Same pa rin yung price nun. Opo, sir. Diba? Yes po. Parang buong taon sale sila. O kaya yung dating Pahit price tayo, nila is araw-araw nandun sale. pa rin. Sale pa Para rin. mabili po yung product. Araw-araw sale. Para mabili yung product. Ayun yung price scheming na tinatawag natin. Tapos kapag wala na ulit pag tapos na yung season na yun, itataasan nila yung price ulit. Parang itataas nila, hindi naman sa pagbababa. Hindi nila ibababa yung product kasi hindi season. Ang gagawin nila, itataas nila yung price ng product kasi hindi season. Nagigets nyo? Parang pag season niya, ibababa niya yung product sa normal price. Kapag hindi niya season, itataas niya yung price. Price scheming. Diba? Wala kang nalugi. Diba? Parang pinapakita mo kay customer na Yes po, sir. mataas yung price namin. Pero in actual price, mababa talaga. Kaya kahit anong kagatin ni customer doon, kikita ka. Ganun. Kaya minsan kapag nakikita ko may mga sale, hindi ko naiisip na palugi na to. Ganun.
paubos na yung kita, patanggal na sila o kaya kailangan nilang mabenta lahat. Isa yun sa strategy na ginagawa ni company, price skimming. Kaya laging may sale din. Hindi dahil dun sa kailangan nilang i-release yung stock. Kasi kailangan nilang ibenta yun in normal price na kaakit-akit sa tao. Ganun ang price skimming. Kapag magtatayo kayo yung business, tapos medyo accurate siya sa pwedeng gantong scheme of strategy, gawin nyo. Maganda siya. At least, trinay mong taasan yung price mo. Kapag ayaw siya ng tao, edi balik mo sa dati. Pero, may magandang way para sabihin na ibabalik mo sa dati na parang sale o kaya off. Ganyan, mga ganun. So, yun lang sa ngayon. Attendance tayo. Sir, Ay, naka-disable yung chat. Naka-disable. Wait lang ah. Ayusin natin. Tapos, i-chat nyo na lang yung name nyo. Ayan, pwede na. Nakapag-chat na kayo. So, next meeting, ano bang araw next meeting? Exam na to, di ba? So, kahit exam yun, kakaroon tayo ng recitation. So, parang exam nyo na din yun. Parang review din sa exam para hindi kayo mahirapan. So, on chapter 4 natin, pag-isipan ko ba? Parang hindi ko na kasi ipopost ata yung chapter 4. 100 na kayo lahat doon. Pre-test, quiz, tsaka activity.